Mayroon kaming buhay sa gitna ng syudad. Ingay, magagarang ilaw, at meron ring aplos. Pero kapag tinanggal mo lahat ng yan, anong matitira sa'yo? Saan tayo, pre? Saan ang ulo ko, tol? Pre, may bag. Saan to? Gubat. Uy, Shanner, okay ka lang? Okay ka lang? Gubat? Saan tayo, pre? Banig. Nasaan tayo, tol? May kaldero. Banig. Kumot. Tent. Tol. Sleeping bag. May cotton balls. Ano to? Parang ano ata to, pre? Sauce. Tapos pantinapay natin, tol. May dough. May tinapay. Dalawa. Gaano ba tayo katagal dito? Yun. Yun pre yung laman sa akin. Sa'yo. Sana ano sa'yo, man? Sleeping bag, flashlight, Jisoo Life. Ano to? Jisoo Life! Ano to? Pagbati, we the future boys. Ako si Kalasag, Kagubatan Autonomous Logistics and Survival Assessment Guide. Isa akong nature intelligence system na nilikha para sa isang layunin. Hindi para gawing madali ang inyong buhay, kundi para subukan kung gaano kayo katatag kapag nawala ang lahat ng inyong nakasanayan. Dahil sa mundong inyong ginagalawan, isang pindot lamang ang kailangan upang makakuha ng pagkain. Isang tawag lamang upang humingi ng tulong. Isang add to cart lamang upang makuha ang anumang inyong kailangan. Ngunit hindi ganoon ang kagubatan. Dito, walang signal ang kaligtasan. Walang shortcut ang kaginhawaan at walang garantiya na magiging komportable kayo. Kaya simula sa oras na ito, mayroon kayong 24 na oras upang mabuhay gamit lamang ang inyong kakayahan, diskarte at pagtutulungan. Ang bawat isa sa inyo ay may 5 survival items lamang. Walang supply drop, walang bibili ng pagkain, walang lighter. At tandaan, ang kabiguan ng isa ay kabiguan ng lahat. Upang makumpleto ang protocol, kailangan ninyong makapagtayo ng shelter, makahanap ng malinis na tubig, makakuha ng pagkain, makagawa at makapagpanatili ng apoy at matagumpay na matapos ang buong 24 na oras. Ngunit huwag kayong magkamali. Ang kalaban ninyo ay ang gutom, ang pagod, ang takot at ang kagubatan mismo. Susubaybayan ko ang bawat desisyon ninyo, ang bawat tagumpay at bawat pagkakamali. Ang tanong ay hindi kung handa kayo. Ang tanong ay, handa ba ang kagubatan para sa inyo? Survival Protocol activated. Ngayon, ano ang sunod natin gagawin? Pre, nauuhaw na ako, tol. Kailangan natin So, kailangan natin ng water source, pre. tubig. Tubig. Saan ba papunta dito? Tubig. Hindi pare-pares natin hindi alam.
Tara, magsimula na lang tayo pumunta. Try mo dyan, try mo dyan. Kailangan natin na ano pre, patag na lugar kung saan pwede tayong makapaglagay ng mga gamit na mga ano. Grabe yung tunog, bamboo. Hindi Pagod kailangan na ako, natin pre. maganap kasi medyo malayo pa yung sting kung may base ka. Alright. Tol. Hindi ka napagod, pre? Pre, pagod na ako, tol. Ganda ng spot na to ah. Mga tatang spot na to, tol. Pwede na dito, pre. Oo. Konting Sakto. linis na lang to, pre. Sakto na, malapit tayo sa tubig, boy. Malapit sa water source. May silong, may silong, may silong. Tara, mag-set up na tayo dito. Konting linis lang, oo. Dahil nakakita na kami ng potential spot na pwede namin pagstayan, nagplano na kami kung paano namin isi-set up ang shelter. Ito kasi ang una naming goal. Tanggalin muna natin yung vest para makapagsimula na tayo, tol. Kanina pa tayo nakasuot. Ba't tayo nakasuot? Dapat natin yan. Ay, joke. Tara, pre, set up na tayo. Kaya sinimulan na ni RS maglinis at ako naman nagsimula na akong mangolekta ng mga panggatong. Ano kami, multitasking, guys. Tulad nito, ito, pwede na panggatong. Guys, kapag hanap kayo ng panggatong, isa sa natutunan ko sa pagpapanood ng mga camping videos, kailangan yung tuyo. Tuyo dapat. So, tuyo dapat. Okay. Katapos na yung ano natin. Yes, sir. Malinis na. Malinis. Pwede na. Pwede na. I mean, ikaw ba, pre? Pwede na sa'yo. Pwede na natin to lagyan ng tent. Tent. Yes. Ikaw, pre. Tent is Tent. the best Tent place to saka yung rest. banig. Pre, kailangan na natin bilisan, tol. Baka bumaba na yung araw, eh. Pagkatapos namin linisin na napili namin pwesto, nagsimula na si RS at si Shanner sa pagbuo ng tent. Ako, pre, sa experience ko sa pagka-camping, bumibili ako yung automatic, tol, eh. Kaso, ang bilis masira, men. Kaya kailangan mo talagang malaman. Alam di ba ang mga pang-automatic ay mga pang-mayayaman lang? Kumbaga manual kasi ako tol eh. Hindi, pre. Mura na kasi sa TikTok, man. Mura. Kaya nga mabilis rin masira. Gusto nyo bumili ng tent na to guys, mabibili nyo to sa YouTube Shopping. Makikita nyo sa link na nilagay namin sa ibaba. Guys, bili kayo na itong tent namin please para makagawa kami ng mga gantong content guys. At kung nandito ka na sa part ito pre, tol, click mo na yung subscribe Yes, button. sir. Subscribe na mo na ba? Come inside of my heart. Pre, tsura namin tol. inside. Hindi pa kita yung ano pre, labas pa yung ayun oh, labas oh. Solid, man. Kalahati lang yung katawan tol. Alright guys, okay na yung tent namin. Pwede na. Next step is to build a fire kasi nga medyo nauuhaw na rin kami. Ay Yun, naman yung sinabi mo. nauuhaw na rin ako pre. Advance nga lang siya kasi pakuluan yung tubig eh. Oo, kailangan Doon namin pakuluan gagamitin eh. yung kaldero na isa pang pinadala. Oo. Para magkaroon kami ng tubig na malinis, kailangan namin ng apoy para mapakuluan yung tubig. And para magkaroon ng apoy, kailangan natin ng tuyong Itlog. itlog. Tuyong kahoy, boy. Ito mga small branch. Oo. Kasi pag gagawa ka ng apoy, kailangan mo na magsimula Start small. sa Yes. small. Saan mo natutunan yan, man? Pre, syempre, sa YouTube. YouTube. Boy. Morning, Alay, good morning alay. mga idol. Morning. Tum na ako! Huwag ka nagagalit, man. Habang kami dalawa ni Shanner nag-iipon ng mga panggatong, si RS naman kumuha ng mga malalaking bato para ma-set up na yung lutuan namin. Kompleto na ba to? Ito na ba lahat ng panggatong natin? Hindi pa, kulang pa. Para Kulang sa akin, pa? kulang pa, pre. Kailangan natin ng maraming pre. Kailangan natin maraming panggatong. Kailangan ito ano. Tagayin mo, pre, para hindi tayo mag-cause ng forest fire. Isa rin yun sa mga dapat iwasan yung forest fire. So, kailangan malinis, pre. Linisan mo to. Yan. Para makaiwas kami sa isang disgrasya tulad ng isang forest fire, nilinis pa namin ang lugar na paglulutuan namin. Ito pre, okay ito na. Aray! 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 Unang ipit. Aray! Ay! Dami na! Kita nyo ako, safe lang ako rito. Sinandal lang ako. At dahil 24 hours kami dito, alam naman naming hindi magiging sapat ang nalikom naming panggatong. Kaya ang ginawa namin ni Shanner, nakolekta pa kami. Panggatong rin. Tara, pwede to. Di ba? Oh, Tama ba? drywood, oo. Dry naman. Ayun o, friend doon o. Kabundok yun, ayun o. Jackpot. Pare, the loot.
time to make the fire. Base sa surroundings na nakita namin, maraming mga dahon na dry. Kasi ako pre, nasa bukid. Ikaw, alam mo naman na mabilis pumapoy yung mga dahon sa bukid, yung mga dry na. So kumbaga, pulot na lang pre. Ayun o, isang ganun. Ayun na, tol. Kumbaga ito yung magiging silbing ano namin, parang pampasiga talaga na malakas. So, kuha na pre. Ipunin natin dito. So guys, ako natututo lang rin ako sa YouTube. Okay. So, nakita ko may cotton balls na ginagamit. So, ito Wait, saan galing yung cotton balls mo? hindi ko lang pre, nakita ko na lang sa bag. Nakita ko sa bag. Oh. Ang alam ko, yung mga cotton balls, maganda silang fire starter. Tapos nakita ko rin ito, pre. Nakikita mo to sa sa mga camping videos sa international. Ito yung gamit nila pre pang spark. Flint and So, steel, pre. Marunong ka gumamit yan. napapanood ko, parang gaganon mo siya, kakaskas-kaskasin mo. Tapos, ayun, eventually parang may spark. Ganun, parang spark, di ba? Subukan natin pre. So, ang diskarte ko, ihiwa-hiwalay ko to. Simple lang ang ginawa ko. Hinimay-himay ko lang ang cotton para kumalat at lumaki ito. I-spread natin ng maayos. So pre, kailangan nyo ako tulungan, okay? Tulungan nyo ako. Pag umupoy na siya, nagawa ko na siyang paupuin, unti-unti natin lagyan ng ng Dahon. dahon. G. Sa pagbuo namin ng apoy, nahirapan talaga ako. Nakailang kiss-kiss na pero wala pa rin nangyayari. Kinabahan talaga ako baka wala ka man maging heat source sa gabi. Ito yung maging Ito yung challenge. Pero himala, nung sinubukan ni RS, wala pang 5 segundo, napaapoy niya na. Yes! S! S! Nagawa mo! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. S. Dahan-dahan lang. Pre, ang bilis mo nun. S, men. Para tayong nasa Planet of the Land of the Apes. Ganun talaga pag dating Yun na, pre. Yun na to. Ganda din. Yan na tol! Fire! Fireman! Bilis S. Makakuha na tayong Pero, tubig. pre, ang bilis mo nun, pre. Tignan mo, umiapoy na kami, pre. Kailangan na namin pagkain tsaka tubig. Dito nagagana yung binigay sa akin, pre. Yun pala yung purpose. Oo, Jisoo Life! Jisoo Life! Ayan, yan naman sa ilan. More life! Jisoo Life! Pre, effective to man! Lagay mo, pre. Lagay mo. Ang lakas masyado, pre. Jisoo Life talaga. Kitang-kita nyo naman sa mga mukha namin kung gaano kami kasaya dahil nakagawa na kami ng apoy. Nilagay ko na rin yung mga uling na nakita ko sa daan habang papunta kami dito. Ulit! Jungle! Walang laban jungle sa Jisoo Life! Boy! Jisoo is life! Ngayon na meron na kaming apoy, ang kailangan na lang namin is ang mga materials tulad ng pangsandok. Buti na lang si Shanner nakakita sa hindi kalayuan ng pwede naming gamitin. Ito yung sinasabi ko, pre. Gantong kawayan. Pwedeng gawing baso. Oo, pwede gawing baso. Tara. Kunin na yan. Pagkalagay namin ng kawayan sa base camp, naghanap na din kami ng bote na pwedeng lagyan ng tubig. Ito, gawin, laki. Jackpot! Sino nag-iwan yan? Guys, pag magka-camping kayo, please, dispose your waste properly. Tignan nyo, wala yung tubig, oh. At dahil uhaw na kami, nilinisan na nila to agad para makainom na kami. In order na malinis namin itong tubig at hindi kami magkaroon ng diarrhea or kung anumang sakit na pwede namin makuha sa tubig na to, kailangan namin pakuluin ito sa boiling point ng 100 Celsius or 212 Fahrenheit para maiwasan. Ginawa na ding panandok at baso ni RS ang kawayan na nakita ni Shanner. So papalamigin na lang natin to. Gagi. Hindi siya mainit, may heat resistant eh. Oo, hawakan mo. Papalamigin na lang yan. Stable rin siya. Ang lupit ng WTF cup. Ito yung tubig na nakuha natin guys, titikman na natin siya. Mainit-init pa nga lang eh. Mainit. Bawas onte, painumin natin yung lupa. Hop. Mainit pa siya, pe. Mainit. Pangkape. Nang mapakulo na namin ito ng maayos, sinet aside na ito ni RS upang mapalamig at mainom namin ng maayos mamaya. So dahil papagabi na rin guys, ito yung isa sa mga nakita namin sa bag ni Shanner na nandun. Bali meron 3 ganto. So ito yung sisilbi nating ilaw. At dahil palubog na rin ang araw, sinet up na namin ang ilaw na nakita namin sa bag ni Shanner para may onting liwanag na sa camp namin. Ang maganda dito sa pwesto namin, meron na siyang sariling upuan. Para may trono. Yan lang, tamang chillings ka lang dito. Nabigyan din ako ng libro so may pang-entertainment ako. Alam mo, pre, natutuwa ako tuloy si Alam nyo naman na nangyayari sa Metro Manila, pre. Ingay, traffic, magandami na nangyayari, tol. Kumbaga, for me, this is a way of being outside Metro Manila.
Kahit sabihin natin naghihirap tayo, wala pa tayong makakain, tol. Wala pa tayong ano, pre. Wala pa tayong panlaman tiyan. Oo, tubig lang natin. Galing pa sa river. Eh may tinapay naman na bigay si nga pala, Higher Being. Gawin na natin siguro yun. Pwede. Test natin. Paano mo ba yun naiisip gawin? Hanap lang tayo ng flat na bato. Pili ko dapat naghanap na kasi pa wala na yung liwanag. Dahil gutom na kami, sinimulan ko na maghanap ng flat na bato. Habang si Shanner at RS naiwan sa base camp para bantayan yung apoy na nagawa namin. Meron ako nahanap, pre. Ayun o, flat na flat. Ayun o, pwede na siya. Ayun o. Diyan tayo magluluto ng tinapay. Oo, Kasya dyan. maraming tinapay, pre. Marami. Kumbaga, parang gagawin natin siya parang biscuit. Kaya hinugasan ko na ito. At pagpunta namin sa ilog, Pre, ang lapit na. Dito no. nagulat ako na medyo malapit na ang tubig sa camp namin. Patay tayo dyan. Hindi na, feel ko angat yan hanggang doon. Hindi na, feel ko. Sana. Think positive lang. Dahil malamig na ang tubig na pinakulo namin kanina, sinali na namin ito sa bote para meron na kaming secure na maiinom na tubig. Mamaya magpapakulo tayo after uli magluto ng tinapay. Pero ito so far yung water source natin. Kasya na siguro to hanggang bukas. So isa sa mga challenges na nakalagay sa survival tools ay cook a proper meal. Nilabas ko na ang bread dough na nakita ko sa bag, inayos yung flat na bato na kuha ko kanina at sinimulan na magluto. Gagawa tayo ng ng parang mga maliliit na pizza. Tapos kakainin natin siya paunti-unti. Mga sinaunang tao, tinapay lang talaga. Primitive talaga, no? Binilog lang namin ito ni RS na parang pizza at nilagyan ng oil ang flat na bato. Dapat nakaspread ito na maayos para hindi didikit ang dough sa bato. Pre, nagugutom na ako, pre. Pero ano lang ako dito, mental support. Mental support kasi walang magka-camera, pre, no? Camera number 1, tapos to camera number 2. Siyempre, niramihan na namin ng niluto naming tinapay dahil buong araw na kaming walang kinakain dito sa gubat. Kaya pagkatapos, alam mo na, nag-food trip kami. Yan Look yung at that. itsura eh. Yan yung itsura nung ginagawa ni Luke eh. Ang bango, pre. Roasty. Look at that. May Lahat konting ay talaga niluto eh. May konting coals talaga. sa Gagawin. Hazel. Bago tayo mag-taste this, pre, magdasal muna tayo, pre. hindi. Magpasalamat muna natin yung Ayun. binigay ni Higher Being. Right, thank you po Lord dahil nakapunta po kami dito ng maayos at ligtas. Sana po ngayong gabi po ay ilayo na po kami sa kapangyarihan na nasa paligid po namin. Lord, ito pong kakainin po namin, sana po ay busugin po kami nito para tumagal po ang aming pag-survive dito. Sana po wala pong may mangyaring masama ngayong gabi at sana po ay makatulog po kami ng mahimbing sa malamig na hangin. Tsaka dapat hindi umakyat dito yung Oo, kaya na water po Lord, sana po hanggang dyan lang po. Amen Lord. Okay. Kakain na po Lord, kami Lord. thank you. Amen. Unahan ko na pare ha. Unang beses ko to. Hindi ko alam kung sasakit din yung tiyan ko o hindi. Pero Pag sumakit, edi malupit. pero so far ngayon, grabe. Pwede pala yung gantong tinapay tapos may ganyan. Iba yung lasa niya. Ang rate ko ay 4/5. Oras natin ay 7:34. 7:34 pre ngayon. Medyo nakakapagod na pre. Kasi mamaya, hindi pwedeng lahat kami tulog. So ngayon, magkakaroon na rotation. Ako, tulog muna ako. Tapos isa sa kanila matulog. Pag mamayang mga delicates na oras. Kasi kailangan namin bantayan yung yung ilog pre. Yung doon na banda ay mahal pala tumulog dito pre. Iiglip muna ako. Tapos pag oras na para magbantay, ako magbabantay ako. Sa ngayon, yung sleeping bag ko pre, eto, gagawin ko muna itong unan. Yan pre. Yan tol. Medyo malamig na pre, kaya okay lang kahit di mag-electric fan. Shanner dito tulog. Si RS nandun kumukuha ng mga panggatong pa. Sa ko nagbubuhay, binubuhay ko lang to. Maririnig mo na talaga rin sa paligid yung tubig. Solid guys. Okay na okay yung campfire namin. Nagpahinga lang kami ni RS habang nagpapalipas ng oras. Pero nagulat kami sa kalagitnaan ng pagpapahinga, may nakita kaming ilaw ng mga mangingisda. Kaya lumapit ako sa kanila para magtanong. Kuya, gabi talaga kayo nangingisda? Gabi? Mas marami? Oo. Pare, oras natin 9:20. Ayun na mga tropa natin. Pre, they kept me warm and safe while I'm sleeping. So, I'm gonna return the favor, pare. Ito na yung sitwasyon namin, pre. Ito yung nakakatakot, ayan oh.
Sorry po. Nakakatakot yung tunog ng tubig pagkatabi mo. Tol, oras natin ay 11:58. Almost 3 hours na tulog to mga to. Time to wake them up because I've done my part. Gather na ako ng wood. Ito yung apoy. Isang Giso Life Magic lang. May apoy na ulit. Tindi na ito ni Sport pre. Sa pagkakaalam ko, dito sa guba na to, may ahas daw pre. Pero to mga tutol, chilling like a villain pre. Pero oras na para gisingin to mga to pre. Puro na sila mga knockout pre. Paano yan? 12:03 na, di pa sila gising. Mga tulog na rin ba ako pre? Yung mga tropa ko pre, tulog na sila tol. After makalipas ng ilang oras, nagising na din kami ni RS. Wala kaming masyadong nagawa sa oras na to dahil madilim pa talaga. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nasira yung isang stick ng tent namin. Kaya habang inaayos to ng mga boys, ako naman binubuhay ko yung apoy. So guys, sa mga ganito, kailangan mo talagang gumising kasi malamig. So sa mga gantong camping, kailangan nagigising-gising ka talaga every once in a while. And ayun, ito yung mga time na kailangan namin talagang magising para makagawa ulit ng apoy. Kundi malalamagan kami, di ba? Lalo na ako, nasa labas lang ako, di ba? So kailangan natin ng fire ulit. Bali kanina pre, dapat dito ako sa labas matulog. Sabi nila, meron daw dito mga ahas. Yan. So hindi na ako dito sa labas natulog. Si Spart, buti nga, walang nangyari sa'yo. Ginigising kita kanina. Wala, knockout si Spart tol. Sakto pala yung napuntahan namin. May mga fishing spot daw. Tapos may specific na oras lang na nangingisda yung mga tao dito pre. Gabi talaga or madaling araw. May dumaan kanina, may mga naka-flashlight kanina. Ngayon pre, may mga dumadaan ulit pa. Ayun nga, sabi ko nga kanina, yung natutulog ko eh. Paano kaya kung manghingi kami ng isda pre? Yung mga gears na ilaw namin guys, ang natira na lang yung etong headlight. Pero yung mga Eto, hindi. Isa. pang base cam Dapat na namin, isa. medyo pundido na, kaya kailangan meron kami ditong ready fire. Kasi syempre, hindi kami pwede umasa sa mga ilaw na to. Good morning guys. May araw na, 6:30 in the morning. Sobrang bangag na bangag pa ako. Good morning guys. Actually, kanina pa, paiglip-iglip na lang ako kasi tinatry kong malobat yung cellphone. Pero kasi, ano na siya eh, ayun, nakaganyan lang siya. Widescreen lang all throughout. Nagising na lang ako. Una, nakapag-update pa ako, nakapag-time check pa ako bandang mga 2:35 eh. 2 minutes lang nung while holding it na naka-video, biglang nag-white. All of a sudden, 5 years ng buhay ko yun nandito. Ba, meron dyan, no? Mobile card, baka naman. First thing in the morning, kumilos agad kami. Habang ako naghahanap ng panggatong, sila RS at Shanner inasikaso na ang pagbuhay ng aming apoy. Pagkatapos ko ayusin ang apoy, naghanap na din kami ng makakain. Pero anong kakainin? Ano yan? Uy! Hindi pwede yan, man. Hindi pwede yan. Check mo, pre. Check mo. Hindi natin alam eh. Wala pa tayong kinakain. Ito guys, yung nangyayari talaga pag kailangan mong kumain, kailangan mo talaga maghanap. Kailangan mo maglakad. Parang ganito ginagawa namin. Dito na kami sa ilog na talaga. Shit! Holy moly. Uy, ano to? Bayabas ba yan? Hindi. Hindi ko yung bayabas. Gayat? Anong gayat? Giat. Giat? 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 Ano? Giat? Bakla yan eh. Mapakla. So hindi ko makakain. Hindi. Bigo kami na makakita ng pwede namin makain. Kaya ang second option na naisip ko ay magluto na lang ulit ng tinapay na natira kagabi. Pero habang nagluluto kami, sa hindi kalayuan, may nakitang mangingisda si Shanner at naglakas loob kami manghingi sa kanila ng mga isda. Boss! Nangingisda ba kayo boss? Uy! Dami po yung nahuli boss. Sakto lang. Uy! Pre! Dami ng isda oh. Dami ng isda pre oh. Pwede ba kami makahingi or something? Uy! Or something ang puto. Galing bigis.
Sobrang bait na mga kuya dahil isa lang naman talaga inaasahan namin matanggap. Pero nagulat kami, dalawa ang inabot sa amin. Ito pre, Mahulog fresh pa sila yan. ng langit. Fresh pa yan tol. Pre, Tingnan mo. Puting-puti pa yung ano. Pagkatapos namin matanggap ang mga tilapia galing sa mangingisda, bumalik na kami sa kampo namin at nagsimula na mag-prepare sa aming umagahan. Meron na kami ditong banana leaves guys. Ito yung gagamitin namin mga plates namin para naman malinis-linis kasi kahapon parang dahon-dahon lang rin kami ng kung ano eh. So malay mo diba baka magkasakit pa kami. So Time guys, check. it's already 9:29. Breakfast. 9:29 ngayon pa lang kami magbe-breakfast. So kung titignan natin, parang medyo biblical din kung ano yung nasa sitwasyon namin ngayon, no? Flatbread, tapos isda. Kung Basic paano lang. nabubuhay yung mga tao sa panahon ni Jesus. So dahil napag-usapan na rin natin si Jesus, magpe-pray muna kami para pagsaluhan itong pagkain na ito. Panginoon, maraming salamat po sa guidance, Panginoon, sa wisdom and sa courage po, Panginoon, sa vitamina po na binigay nyo ngayon sa aming lamesa. Dalangin namin Panginoon na magsilbi namin itong kalakasan para sa huling mga natitirang oras para sa challenge na ito. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga naiwan namin na mahal namin sa buhay, sana maayos din sila. Dalangin din namin, Panginoon, na protektahan nyo kami sa aming pag-uwi. Bigyan nyo kami ng mahabang pasensya. Alisin nyo po sa amin yung mga negative thoughts, yung mga bad juju, Panginoon. At iligtas nyo lamang po kami palagi at patuloy na bigyan ng mga blessings. Dinadakila namin kayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Talagang napasarap ang kain namin ng boys dahil may isda kaming ulam ngayong umaga. At dahil mainit na rin at gusto naming masulit ang gubat na to, naisip na rin namin na subukan maligo sa ilog. Pre, ako pre, hindi ko alam sa inyo pero tol, init na ako, gusto ko na maligo. So, ewan ko sa inyo, nandito na ako. Direkta na ako dyan, man. Wow, excited na talaga ako maligo, pre. I mean, excited na kami lahat maligo. Alright guys, ligo na kami. Kaunting sandali na lang ay matatapos na ang 24 oras namin dito sa gubat. At kung may matututunan kami rito, ito yon. Hindi ginawa ang tao para buong buhay niya ay nakakulong siya sa 4 na sulok ng kwarto. Masyado na tayo nasanay sa mabilis na mundo. Pero dito, sa pagitan ng puno at ilog, naalala namin kung gaano kaunti ang kailangan para mabuhay at mag-enjoy. Hindi ito tungkol sa pag-survive sa gubat, kung hindi sa pag-alala kung ano ba ang mahalaga kapag nawala ang lahat ng nakasanayan mo. At minsan, para makabalik sa totoong buhay, kailangan mo munang mawala dito. Dahil may mga bundok at gubat na hindi pa natin na-explore, may mga dagat na hindi pa natin napupuntahan at na-experience. At syempre may mga version pa tayo ng sarili na hindi pa natin nakikilala. Kaya pagkatapos mong panoorin ito ang challenge namin sa'yo. Lumabas ka! Maghanap ka ng sarili mong adventure at gumawa ka ng kwento na matatagpuan mo lang kapag naglakas loob kang umalis sa comfort zone mo. Solid guys. Solid ang ilog dito. Ready na tayo mag-wrap pare. Dahil malapit na kami sa 24-hour mark, nag-decide na kami na mag-pack up para madali na kaming makaalis dito. Syempre, nilinis namin lahat ng kalat namin at inayos ang lugar ng matino para maganda pa rin ang ating Mother Nature. It's officially done. 1 o'clock na. Gusto natin yung challenge. And we still look cute, man. Yeah. Boss Biko, Ako, ang susunod na mayor ng Pasig, anong masasabi mo? sa totoo lang, gusto ko na mag-scroll. Gusto ko na umalis dito. Pero Babalik enjoy. na tayo, no? Oo, pre. Pero na-enjoy ko, pre. Malamig na hangin, Oo. tahimik. Tayong naririnig mo lang kay Agos mula sa ilog. Oo. Therapy kung therapy, hindi ko na kailangan magpa-therapy. Yes, sir. Kung pagka-camping kayo, please, keep the wildlife safe. Preserve. Yeah, Preserve the nature, wildlife. syempre. Kung ano Pick yung up ano, trash. no, wag niyo i-pollute yung ano, nature. I mean, napakaganda ng lugar nito kahit di namin alam kung nasaan eh. But fortunately, kailangan namin bumalik. So, I guess this is it. Goodbye. Goodbye. Vamonos. Tagal kong sinusuyod ang